Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy magbasa at makinig ng salita ng Panginoon at nandito na po tayo sa John chapter 15. So pinakilala ng Panginoon that He is the real vine sa ating pananampalataya at pagtitiwala. So kausap po niya ang kaniyang mga disciple dito. So matutunghayan po natin dito sa John chapter 15. Muli, yung lagi po nating pinapaalala na the more we know about Jesus Christ as our Lord and Savior, we become more follower unto Him and we become more obedient sa mga salita na ipinagkakaloob niya po sa atin at sinasamba po natin siya sa espiritu at katotohanan. Amen? Mas nag-grow po tayo sa ating pananampalataya at pagtitiwala po sa Kanya. Amen? So sabi niya dito, basahin ko po sa Tagalog. So ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ang Panginoon ang naglilinis po ng mga sanga na hindi po nagbubunga. Kaya kung tayo po ay nakakonek sa ating Panginoong Hesukristo, tayo din po ay magbubunga doon ayon sa kaniyang kalooban. Di po ba? Malinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen? So pinapahiwatig ng Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga disciple na manatili kayo para kayo po ay magbunga ayon doon sa kagustuhan ko. Kung hindi po kayo mananatili, ay hindi kayo magbubunga. Amen? So manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. So verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen? So kung tayo po ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo, ay magbubunga po tayo. But if we are apart from Him, hindi po tayo magbubunga. Ang hindi nanatili sa akin ay matutuyo at itinatapon. Amen? Tinatapon daw ang hindi nananatili sa Panginoong Hesukristo. Natutuyo at nasusunog po yan, sabi niya. Itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at sinusunog. Di po ba? So sinusunog ang hindi nananatili sa Panginoon. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Amen? So kung tayo po ay nananatili sa Panginoong Hesukristo, anuman po ang gusto po natin ay hihingin po natin sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay ibibigay niya. Yun po yung promise niya. Hindi po sinungaling ang Panginoon dito. Amen? Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Amen? Masaya daw ang ating Panginoong Ama kung tayo po ay nagbubunga bilang alagad, bilang tagapaglingkod, bilang disciple ng Panginoong Hesukristo. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Amen? So, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Amen? So, ito po yung tinuturo ng Panginoon sa atin talaga, yung pagmamahal. Yung manatili po tayo sa pagmamahal dahil kung nagmamahalan po tayo ay tunay nga na minamahal din po natin ang Panginoong Hesukristo at minamahal din po natin ang ating Panginoong Ama. Ito po yung natutunan po natin last sa John chapter 14 na if we obey Him, nagpapahiwatig po yan na pagmamahal po natin. So, if we love Him, we obey the commands. If we obey Him, we love Him. Diba? Na balik-baliktad lang, kahit balik-baliktaran po natin, ay same pa rin. Lulugod ang Panginoon dyan. Amen? So, verse 11, sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Amen? Praise the Lord. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen? Paulit-ulit yung pagmamahal dahil yun po ang
foundation ng Panginoon sa atin, yung pagmamahal para siya po ay mamatay at mailibing at mabuhay muli in 3 days. Kayo, pagmamahal ang pundasyon po niya sa atin. Kaya lagi po niyang sinasabi na magmahalan kayo. Yung utos niya sa atin, hindi lang sa mga disciple, kundi bilang tayo na naniniwala po sa Kanya that we must love one another. Amen? Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Amen? So wala pong hihigit pa dito kundi yung pag-ibig ng Panginoon Hesukristo. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. You are my friend if you are obeying my command, if you are obeying my word, sabi ng Panginoon. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Amen? So, hindi ko na kayo ituturing na alipin or hindi ko na kayo itinuturing na iba, kundi itinuturing ko kayo na brothers or friend. Itinuturing ko kayo na anak ko kayo, mga ganon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Amen? Paulit-ulit yung magmahalan kayo at manatili po kayo sa akin at kung kayo po ay nananatili, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo. Hindi ninyo ako pinili. Sabi ng Panginoon, hindi ninyo ako pinili. Ako ang pumili sa inyo para magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan ibibigay sa inyo. Kaya magmahalan kayo. So love one another because ito po yung foundation ng Panginoong Hesukristo sa atin para mabigyan po tayo ng buhay na walang hanggan dahil pinili niya tayo na maligtas at pinili niya tayo na magkaroon po tayo ng mabuting kalagayan, mabuting pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo dahil kung wala yung pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa atin, hindi po natin alam kung paano tayo magmahal, di po ba? Yeah, let's love one another with the presence of the Lord. Hindi po natin kayang magmahal sa ibang tao, lalong-lalo na sa ating mga kaaway, napakahirap po yun. But because of the love of our Lord Jesus Christ is kayang-kaya po natin supernaturally, di po ba? Sa verse 18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapupuutan nila bago kayo. Amen? So talagang ang Panginoong Hesukristo, sinasabi niya lahat kung ano ang mangyayari. Grabe yung pagmamahal niya po sa atin na He give already the warning sa mga disciples. So hindi pa po siya namamatay po dito but He give already the warning kung ano yung mangyayari in the future. Amen? So sabi niya, kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Kung kayo ay taga dito sa mundong ito, mamahalin kayo ng mundo dahil kabilang kayo sa Kanya. Amen? So sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Amen? So dahil hindi po sila taga dito sa sanlibutan, kinapupuutan po sila dahil pinili sila ng Panginoong Hesukristo na maglingkod. Amen? Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping nakakahigit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Amen? So kung kayo'y inuusig din nila ang ating Panginoon. Kung sinusunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Amen. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, hindi sana mapapatunayang nagkasala sila. Ngunit ngayon, hindi na sila makakaiwas na panagutan ang kanilang kasalanan. Amen. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama.
kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagagawa ni Numan, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinapuputan pa rin nila ako at ang aking ama. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinabi sa kanilang kautusan, napupuot sila sa akin ng walang dahilan. Amen. Praise the Lord. So pinapakita dito at sinasabi ng Panginoon dito na kung hindi sana ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay para makita po natin ang kabutihan at masama, ay hindi mapapatunayan na tayo po ay makasalanan. Although yung mga Hudyo at yung mga disciple ang kaniyang mga sinasabihan po dito, pero binabasa din po natin yung salita na ito ay sinasabi din niya sa atin. Kaya yun nga, marami po siyang ginawa para sa atin. Kaya kailangan po nating maniwala na siya ang Panginoon sa ating buhay at ginawa po niya lahat para maniwala po tayo sa Kanya that He is truly a God who is a living God who become a human para ipakita kung ano yung gusto ng Ama dito sa mundong ito. At tayo po ay makipagrelasyon sa Ama dahil hindi po tayo makikipagrelasyon sa Ama kung hindi po tayo nalinis sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen? So alam po natin yan, nabalitaan po natin yan at paniwalaan po natin dahil ito po yung gusto ng Panginoon na paniwalaan po natin kung ano yung ginawa niya dito sa mundong ito. Amen? Dahil ito po yung daan na tayo po ay makipagrelasyon sa Ama. Kung tayo po ay naniniwala sa Panginoong Hesukristo, naniniwala rin po tayo sa Panginoong Ama. Subalit may mga tao na hindi pa po nakakakilala po sa Kanya, pero sinabi nga po diya dito na nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Sa kanilang kautusan, ito po yung nakasulat sa kautusan, pero hindi po ito naiintindihan ng mga Hudyo, yung nakasulat sa kautusan na ito po ang Panginoong Hesukristo, yung Misaya na siyang magbibigay ng kalayaan po sa kanila, yung Misaya na hinihintay po nila na magliligtas po sa kanila, pero hindi po nila ito at even nakita po nila, even the witness kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, hindi pa rin ito pinapaniwalaan ng mga tao dito. Kaya sinasabi niya ito na nangyari ito para matupad ang nakasulat sa kautusan. Kahit nakita po nila ang mga miracles and wonders na ginawa ng Panginoong Hesukristo, napupuot pa rin po sila sa Panginoong Hesukristo. Amen? So 26, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatutuo siya tungkol sa akin. At magpapatuo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Amen. Praise the Lord. So, ito nga yung pag-alis ng ating Panginoong Hesukristo after His resurrection ay pagkakaloob niya yung banal na espiritu at siya yung magpapatutuo kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Yung banal na espiritu mananahan sa kaniyang mga disciple at sila yung magpapatutuo. O sabi niya sa 27, at magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Amen? Dahil kung wala ang banal na espiritu sa kanila, hindi po sila magpapatutuo gaya ng mga ginagawa ng ibang Hudyo. Yung mga disciple niya ay nakita po nila at ang banal na espiritu ay mananahan po sa kanila. You will be the one to testify. Ganon din po tayo dahil sa buhay ng mga alagad na nagpatutuo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay naaabot din po tayo. That is the goodness, that is the miracle of the gospel na hanggang ngayon ay nararanasan po natin at hanggang sa pagbalik ng Panginoon ay mararanasan po natin ang kabutihan ng gospel na nasa atin ngayon. Di po ba? Chapter 16 kasi tuloy po niya. So sinabi niya, sinabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ititiwalag nila kayo sa mga sinaguga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala. Ang Ama, subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi sa inyo. Amen? So, glory to God. So, yun nga, dahil marami pong
pwedeng mangyari kapag tayo po ay tagapagsunod ng salita ng Panginoon is hindi po natin ito alam kung ano yung mangyayari sa ating bukas. But the Lord says unto them, huwag kayong mawala ng pananalig sa akin, ititiwalag nila kayo. Amen? Kahit tatanggalin kayo sa sinaguga or ano man po yung posisyon, kahit tatanggalin kayo, huwag kayong mag-alala. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang nag-ililingkod sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala. Amen? So talagang maraming kaaway po talaga na hindi po natin mai-explain. Pero ang Panginoong Hesukristo, pinauna-una po niya na manatili tayong manalig sa Panginoon. Amen? So Amen? So, yung disciple niya ang makausap niya dito. So, tayo din, manalig po tayo sa Panginoon na kahit anuman po ang mangyari, anuman po yung hirap sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Pero mayroon na yung warning po para sa atin na huwag po tayong mag-alala dahil ang Panginoon ay nasa atin. Mamatay man po tayo ay ang Panginoon ay nasa atin. Amen? So, glory to God. Manatili lang po tayo sa ating Panginoon dahil kung tayo po ay mananatili, tayo po ay magbubunga at ang Panginoong Hesukristo ang siyang mag-aalaga po sa atin kahit anuman po ang mangyari sa ating buhay. Kamatayan man ay hindi po tayo mawawalan ng pag-asa dahil hawak tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen? So tayo po ay mananatili at magbunga ayon doon sa kabutihan ng Panginoon. Tayo po ay mananatili at yung foundation po natin ay yung pagmamahal na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. At lagi po tayong manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po talaga na lagi po tayong nagbabasa at nakikinig sa salita ng Panginoon dahil we have to protect, alagaan yung naisip at puso po natin dahil marami pong pumapasok dyan every day, every minute. Yung emotion po natin, maraming pumapasok dyan. Kaya lagi po nating punuin yung puso po natin at yung isip po natin ng salita ng Panginoon nang sa gayon tayo po ay manatili hanggang sa wakas na pagdating ng Panginoong Hesukristo at magbunga po tayo that truly without our Jesus Christ sa ating buhay, wala po tayong kayang gawin. But glory to God by His grace, because of Him, may nagagawa po tayo dahil sa kanyang pagmamahal. At muli, once again, maraming salamat. Glory to God sa buhay ng bawat isa. Let us continue na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang puno sa ating buhay at yung foundation po natin is yung pagmamahal at yung pananalig po natin sa Panginoon. So, glory to God. Shalom, shalom. God bless.